what's up guys? Magandang hapon po sa inyo at nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel, Kiarts Farming. Yan, bali itong ating topic ngayon ay tungkol po ito dun sa ating pinapagulang na superworm na pwede na ba nating gawing detail o stressin. Kaya itong topic na to, sana magkaroon kayo ng idea, tips sa mga baguhan na mag-aalaga ng superworm. At sana meron kayong makuha dito na makatipid kayo. Yun yung aking isang simpleng method din na makatulong na makatipid din yung mga gustong magparami ng superworm. Kaya thank you nga pala sa mga supporter natin na bago natin subscriber na natutulungan natin. Unang-una tungkol din sa tilapia at sa superworm. Kaya pinagpapasalamat kasi talagang accurate daw yung aking pagtuturo sa kanila. Pero unang-una hindi yun naman ako professional. Napag-aralan ko lang mo talaga yung kanilang, kasi itong mga superworm, may mga behavior din po yan. Unang-una, yung huling video natin, may mga factor din, di ba, na sinabi ko. Sana malaki ang naitulong nun. Saka itong topic ngayon ito ay para maging maganda ang inyong breeder. Kaya ako siya pinagulang ng maganda na tama sa edad. Unang-unang matagal mamatay ang ating superworm. Kasi unang-una mainit tong lugar namin. Ito pawisan na ako ngayon. Kaya kasi rektaw sa bubong. Napakainit po kasi ng panahon ngayon guys. Kaya talagang pag pinabayaan ninyo yung mga alaga ninyo, isa din yun na mamamatay talaga sila. Kaya dapat lagi nyo silang matitignan o mabisita. Wag naman mayat maya, hindi naman sinasuggest yung gano'n. Kaya tara guys, samahan nyo ako para makita ninyo kung ano ba talaga yung itsura na ng pwedeng gawing breeder na superworm. Kasi based on my experience, nakuha ko yung talagang edad nila na matagal silang mamatay. Kaya maraming salamat guys. Samahan niyo po ako. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating lagayan ng superworm para makita ninyo kung ano na yung itsura ng 2 months and 15 days. Kung talagang pwede na ba talaga silang gawing breeder, stressin, para kung okay na ba talaga yung kanilang mga katawan para maging breeder. Kaya itong ating mga gagawin ngayon ay sana makapulot uli kayo ng aral kahit konti lang sa mga method ko pong ginagawa dito para maparami ko ng ating superworm ng maganda at mabilis umitlog. Ayan. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan. Ito na sila ngayon guys. Bali ito yung aking 2 months and 15 days na ngayon. Kung naalala nyo sila nung huli, bali pinakain ko sila kaninang umaga. Bali ang oras ko ngayon alas 3 na unang hapon. Tinignan ko muna kung kakain talaga sila. Ito guys, oh. Mangga. Hindi nila nakain, oh. Yun, oh. Pakunti-kunti lang. Kaya indication na pwede na talaga silang stressin para gawing breeder. At sa mga itsura nila na medyo matataba na at makikintab. Ayan, tingnan nga natin ilalim. Yun. Ang tataba na guys. Yun, medyo nangangagato yan, kaya mag-iingat po kayo pagka kasi ako sanay na parang nakakakiliti na lang yung kagat nila kasi makapal na yung kalya ko. Joke. Ayan. Kita nyo guys, ang tataba, pwede na ito. Yan, kung ano-ano lang pinapakain ko guys. Mangga, may okra pa nga yun. Okra at saka sibuyas, oh. Ito sibuyas. Pero hindi nila kinakain, yun naman lang. Pwede pala sibuyas, oh. Yan, oh. Bali ito guys ay 3,000 kasama ito. Ayan.
3,000 sila sa isang ano. Pinag-iwalay ko kasi magiging ano sila ng overcrowding. Kaya ito, tignan natin guys. Yan yung mga buto ng mangga, oh. Hindi na nila masyado na ano. Ayun. Yan. Kaya pwede na silang may bawang pa nga. Kompleto na to, bahay kubo na. Yun, oh. Ito carrots. Carrots nga ba ito? Oo nga. Yan, mangga, saging, ang aking pinapakain. Yan. Tingnan natin guys ang itsura ng mga ito. Yun, halos same sila nun. Yan guys ang itsura ng pwede ng gawing beetle. Yan. Sobrang tataba, oh. Yan, ang lalaki na talaga. Nakatakot na. Super jumbo na. Ang dami nito. Yan, pero hindi pa rin sila guys na mamawis. Indication na healthy pa rin sila. Kita nyo, hindi pa rin sila ano. Nang mahayaan nyo lang silang may kinakain, nahayaan nyo lang talaga sila dyan, ay matatagalan, no, bago maging magpupupi pa din. Pero napakatagal. Kasi unang-una may nakakain sila. Ito mga purina, tignan nyo. Halos durog na yung purina. Mais na lang yung natira. Once na may nakakain pa sila guys, hindi talaga may stress yun. Hindi yun magiging pupae. Pero ito, sa ano, kailangan, pag nag-stress kayo, kailangan talaga, wala silang kakainin o iinumin man doon sa loob na yun. Kaya, napakaganda na nito. Bali, mamaya, lalagay ko na sila sa bote ng Yakult para ma-stress. Almost 3,000 ito. Bali, ito nga palang sinasabi kong Yakult. Ito. Yan. Ito yung bote ng Yakult guys. Kaya ko to ginagamit. Ito ay simpleng method ko lang. Unang-una, hindi mo na siya bibilihin. Bibilihin mo lang siya kapag may laman pa. So, ito naman yung napupulot lang. Kaya eco-friendly pa. Bali, ang purpose nito guys, kaya ko to ginagamit, ay unang-una, makunat. Yan, makunat. Hindi siya kayang kagatin ng superworm o butasin. Yung cup ng gelatin cup ay kayang butasin yung guys. Try nyo. Mabubutas nila yun. Tapos makakawala sila. Ito, maraming purpose to guys. Yan. Una, maliit yung loob, yung ilalim. Maliit yung pag-iikutan nila. So, madali sila ma-stress. Kasi pag mahabang superworm mo, yung looban na yun, dun sila magpapaikot-ikot. Yan. So, wala siyang makakain. Maganda ang ano guys, stress. Tapos, mabilis mag letter C. Yan. Ito, unang-una, malalim siya. Ba't ko nasabing malalim? Kasi pag pinasok yun ng butiki, yun, mahirapan siyang umahon. Dahil madulas. Hindi niya makukuha yung superworm. Yan. Okay. Pangatlo naman ay yun, may butas na siya. So hindi na kayo magbubutas para makahinga yung superworm ninyo. Kasi yung iba, hindi ko naman inaano na okay din yung mga taco box. Basta kung safe naman talaga sila, mas okay din yun. Ito talagang accurate lang para sa akin kasi hindi ko na siya binibili. Efficient siya. Yan, tipid. Tapos pang matagalang gamit din. Tsaka less space. Ganito lang gagawin natin guys. Ito, kaya ako sinabing less space. Yan, once na maglagay, example lang naman ito example, kumuha tayo ng ganito. Kaya lagyan natin isa. Tiglit lang guys isang kamay lang kasi. Yan. Yun. Yan, ayaw niya pa magpa-stress guys. Ito, example lang ganito. Yan. Medyo masikip kasi ngayon dito sa amin guys kasi naglinis ako. Yan, ibig ko sabihin sa less space, ito example, ganyan kalaki yung lagayan, bilinisan ko pa naman yan, lagyan mo siya ng isang ganyan. So napaka tipid sa space, di ba? Isang lagayan, marami kang mailalagay na Yakult. di ba? Imagine natin ito, ganyan dito yan guys. Yan, so madami. Kaya ilang lagayan lang, less space pa siya. Tsaka talagang safe siya, hindi siya mapapasok ng butiki.
Yan. Yan ang mga simple tips natin guys para makuha ninyo yung mga less space tsaka yung less effort. Yan. Sana may natutunan kayo. Kaya pala ito guys bakante. Tsaka ito. Kasi kahit pa paano may mga bumibili sa atin. Yan, nakabenta tayo ng 10k pieces. Medyo mura lang tayo magbenta kaya hindi tayo lagi tayong babalik-balikan ng ating mga customer pagka hindi natin masyadong Pero sa akin lang yun guys, hindi ko naman sinabing magmura din kayo. Basta kung ano yung price ninyo, okay po yun. Yan ito, yung aking gagamitin guys. Bote ng Yakult kalahating sakong binig. Yan. Guys, ito nga pala yung mga breeder ko. Kung matatandaan nyo yung huling natin, video na meron ng mga anak. Ayan, nagpo-focus yung aking camera. Ito yung mga anak guys. Ito, iiwasan nyo din to. Yung ganitong mangyari na hayaan nyo lang. Huwag nyo hahayaang ganitong maging mangyari sa inyong superworm. Ayan, teka lang guys, medyo madilim dito kasi. Lipat natin dito. Dito ko na lang i-demo. Yan. Medyo madilim eh. Ito guys, pag binayaan yung mag-overcrowding yung inyong lagayan ng superworm. Ito yung mga huling anak guys. Oh. Yung huling video natin, yung 2 months and 10 days. Ayan na sila oh. Nagsama-sama ko sila dito. Sobrang dami oh. Oh, bilis pan lumaki. Yan, indication yan guys. Pag pino na yung purina, halos parang brown na. Yan, pwede nyo nang palitan yan. Or bawasan yung superworm. Kasi wala nang halos purina. Oh. Pero mapupula yung ating superworm. Indication yan na healthy yung inyong superworm pagka mapupula sila. Dry pa naman. Kaya lang hindi ko nahayaan na mamawis pa ito. Kaya mamaya lilipat ko to. Parang dami nito guys, mga huling anak ko. Nakabenta na tayo ng 10k pieces kahapon. Yan. Ang dami na naman natin superworm. Ito madami ito guys, nasa almost 10k din yata to. Kasi maliliit pa yun. Palalakihin ko pa to bago ko ibenta. Yan guys. Tignan natin naman yung ating ito, mga superworm pa ito. Hindi ko na nga maasikaso, sobrang dami. Yan. Ito nyo, pinapakain ko sila ng kangkong. Kangkong. Pwede rin pala sila kangkong. Yan guys eh. Kangkong. Kangkong. Yan guys, mga superworm na malalaki na yan. Na pambenta na rin. Tsaka ito. Ito, ready na pambenta ito. Kinanan ko na. Ayan. Pambenta na yan. Tapos ito. Mga nandito dito. Ito mga alangan pang size. Mga medium to large. Yan. Yun, mga breeder natin. Tsaka yun. Teka, tignan natin mga. Sensya na guys ha. Medyo talagang ako lang talaga din dito. Ay, ang dami nito. Yun guys, tilapia oh. May namatay kasing tilapia dun sa ating trapan. Sa drum pond na isang piraso. Ayan. Pero matagal na ito. Yan, kinakain din nila yun eh. Ito, mangga, pinakain ko. Ayan, sobrang dami oh. Oh, dami ko na superworm dito. Ito, tignan natin kung yung mortality. Breeder natin ito. Yan, sa ilalim lang sila. Tingnan natin mga patay. Tutulog lang sila guys. Yun, ito tignan natin. Kala ko patay na. Buhay pala siya. Kala ko patay na. Sorry. Yun, may anak na. Yan ang mga anak na maliliit. Maliliit. Walang patay guys. Yun ang importante. Buhay lahat. Okay? Yan. Yan ang huling update guys. Ito. Tignan natin to. Tingin ko may patay din dito eh. Dito na nga lang. Yan o. Kasi sa totoo lang napakainit dito sa bahay namin kasi talagang hindi mo masasabi talagang napakainit talaga ng panahon. Tignan yung pawis ko. Sa loob yan ng bahay namin. Kasi ito yung bubong.
Yan. Diba? Ayun ang ating lagay na super worm. Kaya mainit talaga. Ito, pinakain ko sila kagabi ng mangga. Tsaka bayabas oh. Kung ano-ano na lang yung pinapakain ko guys. Bayabas. Okay. Yun, may mortality tayo. Isang piraso. Okay. Tignan natin pa kung mayroon pang patay. Yun. Isa lang. May anak na oh. Yun oh, mga anak oh. Kaso kakaunti lang ang anak dito. Yun, baka itlog pa. So, isa tayong mortality. Okay. Ito naman, yung pinaka drawer natin na breeder. Para makita ninyo guys na talagang yung breeder natin, hindi sila namamatay basta-basta. Yun oh, pinakain ko ng mangga. Yun, may patay isa. Ito. Patay isa. Ito, pwede nyo ipakain niya sa mga superworm. Yan natin ha. Ito yung guys yung huli kong pinakain oh, kalabasa. Kung matandaan nyo yung 2 days, 2 months and 10 days. Yan yun oh, tuyo na yung kalabasa. Matigas na. Kaya may mangga pa din. Pero diyan walang mortality kundi isa. Tingnan natin kung umanak na sila. Yun. Tingnan natin kung may anak. Yun. Ang dami. Iyon no. Iyon no. Dami oh. Okay, ready for hatch na ito. Kaya mamaya na lang guys tatapusin ko muna ito bago ko yan gawin. Iyon no. Pangalawa to. Ang daming anak ko. Ito oh. Kasi babaw na. Tingnan ko nga to. Ang dami. Yan, nagpo-focus yung camera. Ang dami pero meron tayong mortality. Ito, tingnan natin ito. Ito oh. Mortality tayo isa. Ay, kinain pala siya ng superworm. Kaya kinakain sila guys oh. Meron pala siya sa loob. Ayan, gumagalaw-galaw yung kanyang gawa ng superworm. Okay. Kailangan na natin yan ilipat para hindi nila kainin yung mga breeder. So, dalawa pala guys ang ating mortality dito. Yan. Siguro dahil kinakain na sila ng mga anak nila. Ayan o, sumusugod na yung mga anak o. Dami o. Tingnan natin dito. Ang dami na nga pala. Talagang kailangan na talaga itong alisin mamaya. Ang dami na naman o. Ang bilis umiklog o. Ayos. Pwede na uli. Ito, maalala nyo guys yung mga kalabasa oh. Tuyo na oh. So sobrang init ng panahon ito kalabasa oh. Nung 2 months and 10 days na video natin. Yan. Dapat maalis na natin to. Kasi yung mga breeder natin na magkakaproblema. Alisin ko na to guys mamaya. Ayun oh. Isa lang ang patay. Okay. Pangalawa. Yun. Yun, meron tayong 50-50 isa. Ito. 50-50 na siya guys. Yun oh. Mamamatay na siya. Hindi pa. Parang malakas pa din. Parang lumalaban pa siya guys. Ganyan talaga katibay pagka hindi agad patay. Sige. Kumain ka ng mangga. Ayan. Lumalaban pa siya sa buhay niya. Pero papatay na rin to guys. Natin kung may anak. Or mortality. Uy. Hindi sa ibabaw. Natago kasi sila guys yun oh. So, kala nyo patay oh. Buhay pala. Ito yung mga kalabasa oh. Tumigas na. Ito tuyong-tuyo na oh. Okay. Yun. Isa laang. Ito yung ulo niya oh. Hindi pa. Dalawa pala. May namatay pa lang isa. Ito. Kaso nawala na yung katawan. Isa papatay pa lang. Tingnan ko nga kung may itlog na. Ang dami na ring anak. Ayun oh. Ang dami na naman nating superworm.
Ayun, ayos. Pangatlo. Ito pang-apat guys. Tignan natin ito. Yan o, mangga o. Pinagkakagulo nila yung mangga. Ito, tignan natin kung may mortality ito. Ito guys o. Ayan, nalaglagan na. Patay sila. Ang daming anak o. Nagkalat o. Yun o. Yun, may patay guys. Nabagsakan ng buto ng mangga. Kumulong. Patay. Pero hindi, matitibay yan guys. So, tignan nyo. Yan ang magandang detail. Oh. Matitibay. Nabagsakan pa ng buto ng mangga. Pero walang patay dito. Ang dami ng anak. Oh. Nagkalat na sa ibabaw. Oh. Ang dami na nga pala. Maalis na nga ito. Napakabilis umitlog guys. Kabibenta ko lang ng 10k. Tapos yung ano, pinakita ko sa inyo, dami pa rin. Eh. Ang dami palang anak uli. Oh. Yan. Eh. Yun, meron pang BSF. Ayos yan, papakain ko yun sa tilapia. Normal lang to guys, ito. Yung mga tray ninyo, ito, pag nakakita kayo ng ganito, ito pala yung ano, BSF. Bio Soldier Fly. Pwede yan sa tilapia, para sa akin. O sa mga gecko nyo, o ano man pinapakain nyo, pwede ho ito. Yan o, kasi gulay din ang kinakain yan. Gusto ko rin mag-alaga na ito eh. Pwede rin itong gawing ano guys, i-culture. Pero saka na, pagka nagawan ko na ng ano, walang mortality. Ito guys yung panlima natin. Ayan o, sobrang dami o. Ang dami ng breeder dito o. Dilim lang yung aking video eh. Ito guys o, tuyo na o. Tuyo na yung ating kalabasa. Ayan. Ang daming anak guys o. Ayan, nagpo-focus yung camera natin. Ang dami na naman. Ang kagandahan nito, yun, walang mortality. Ayos. Yun, walang mortality, ang daming anak. Oh, yun, gandang benefits. Mamaya, yun, ang dami oh. Ayos guys, walang mortality dito. Yan, bali, kita nyo naman yung ating mga breeder, ano, na focus yung ating camera. Isa, dalawa, tatlo, tsaka itong 5. 1, 2, 3. Yan, ang dami na. Gagawin ko guys, lahat ng mga anak nito sama-sama lang sa isang lagayan. Sample dito. Yan, lahat puro anak yan. Kaya yun, kagaya nung nandun, no, yung nag-overcrowding na madami. Yun yung huling anak eh. Kasi malilit pa naman yun, pwede pa yun na pagsama-samahin. Pero ang lagi nyo tatandaan, sample ko lang guys ha. Pag kinuha nyo yung mga anak dito, sila lang yung pagsasama-samahin ninyo. Okay? Yung mga anak lang, example, 5 ito. Lahat ng anak dyan, sa 5 na yan, sama-sama sa isang lagayan. Pero ang breeder, sample nito, mga breeder dito, huwag nyo isasama din sa ibang breeder, sa kagaya sa pangalawa nito. Yan. Ang gagawin nyo, sila pa rin yung magkakasama. Ito pa rin. Parang ililipat nyo lang, aalisin nyo lang yung substrate. Yun, ganun lang guys. Huwag nyo isasama sa ibang ibang breeder para sila pa rin yung magkakasama. Yan. Simple tips uli yan para sa inyo guys. Yan. Kita nyo naman yung ating, yan, bali 8 pala yung ating gagawing breeder. 8. So 8 plus 3,000. Sobrang dami na natin guys. Sige. At mamaya uli guys, kasi ayusin ko muna ito. Lalagay ko muna itong mga ito. At papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung mga pakain na pwedeng kasi ako kung ano-ano na lang yung pinapakain ko dito. Sige guys, papakita ko yung yung iba nating mga pwede pang ipakain kasi bibili pa ako ng pagkain nyo na ayuda. Sige po. Yan guys, bali nakuha ko na lahat ng mga anak nila na mga nasa drawer natin. Yan. Yan. Bali, ganito ang sinasabi ko guys. Lahat po ng magiging anak ng inyong superworm, pagsasama-samahin nyo na sila sa isang lagayan na ganito. Yan, ganyan. Dito ko yung nilagay. Medyo madami yan guys.
Yan hanggang ibabaw. Yan. Bali, maliliit pa naman yan. Hindi pa yan magiging masyadong crowded. Ayan. Dahil maliliit pa sila. Ayan. Sobrang daming anak. Yan. Ganyan yung aking sinasabi sa inyo. Yan. Ito. Oh, bago ng beddings. Pero lalagyan ko ito guys ng pagkain. Papakita ko sa inyo kung ano yung pagkain na yan. Yan. Oh, puro bago na. Yan. Medyo yan. Puro bago na guys. Okay. Yan. Ito. Sa susunod na natin to kukuhanan kasi medyo maliliit pa yung anak niyan. Tsaka yung nandun. Sa susunod na lang yan. Tsaka itong nasa kulay green natin na breeder. Yan. Sige guys, papakita ko sa inyo yung pagkain ng breeder na sinasabi ko. Sige po. Ayan guys, bali natapos na tayo ngayon. Medyo ginabi na ako kasi nag-separate pa ako ng mga anak. Bali naka-4 na batch lang muna tayo ngayon ng ating stress. Ayan o. So, ayan. Mamonitor natin guys kung ilang days bago sila mag-pupay or mag-letter C. Ayan. So medyo bibilangin ko na lang sa susunod guys kasi gabi na. Ginabi na ako. Ayan o, kung matatandaan nyo. Yan. Wala pang Okay. Naka-4 lang ako kasi talagang yun lang kinain ng ating Yakult. Yan. Okay. Tignan natin kung magle-letter C sila ng 4 days. Yan guys. Ito tandaan nyo ito. Yan isang yun. Saka yung mga may pantanda ho. Yan. Magpapakain lang muna ako ng kalabasa guys. Kasi medyo ginabi na ako. Pasensya na. Talagang naglipat pa kasi ako ng mga anak nila eh. Ayan o. Ayan, tandaan nyo yung tatlong kung ilang araw ko the letter C. Ayan, nagpo-focus yung ating camera. Sige guys, tandaan nyo po bali, magpapakain lang muna ako ng kalabasa. Gagayatin ko pa po kasi yun. Sige po guys. Ayan guys, binabi na ako kasi talagang napakahirap kong malipat ng mga sutuwang. Iisa-isa ko pa yung mga breeder. Kaya sana may nakuha kayong tips dito kahit konti lang. Saka yung ating yung kinukulture nung nilagay ko sa mga bote na niya ko. Bukas ko na ito itutuloy kasi medyo gabi nyo. Ayan, sobrang init o. Sobrang pawis ko na rin. Kaya i-update ko kayo dito kung talagang accurate ito. Kasi yung bala ko sa 3,000 na yun, yung aking stressing. Lahat sila malagay ko sa Yakult. Kaya itutuloy ko na lang yung bukas guys. Kaya papakita ko sa inyo kung accurate talaga yung 15 days kapag tinagulang mo yung suturon ng 2.5 months. Saka ito, tips ko sa inyo ito. Ito ang napakaganda para sa mga breeder. Kasi hindi naman sa pag-ano yung mga nauna ko pang video, sila pa rin yung mga breeder ko. Padagdag lang ng padagdag ng padagdag, padami ng padami. Yun, yung huli natin ngayon 3,000. Sila yung magiging breeder na panibago naman. Kaya sana may natutunan mo kayo dito guys kahit konti lang. Kasi salamat din sa mga natutulungan ko dahil malaki yung kanilang
natututunan sa mga payo ko sa kanila. Kaya, salamat din sa suporta nila. I-update ko kayo pagdating ng natapos ko itong bukas or sa next video na, kasi para makita natin, kasi 4 days dapat mag-letter C na sila, 4 days para kung accurate talaga. Sige po guys, maraming po salamat. Sana mag-like and subscribe po kayo kay Herbs Farming para sa mga video na upload natin ay updated kayo, para makuha ninyo yung tamang pagpaparami ng sutulan. Kaya maraming salamat guys. Thank you and God bless.